Mabuti naman at alam mo pa pala ang daan papunta dito sa bahay. Wika ni Shaira sa kanya habang ang paningin niya ay nasa kusina. Lagi naman akong pumupunta dito, ma'am. Lagi? Ni hindi ka nga namin mahagilap ng daddy mo. Kung hindi pumunta rito si Ashley, siguro hindi ka rin uuwi dito. Huwag mo na po siyang pagalitan, mommy. Busy lang po kasi si Elmo sa mga babae niya. Gulat na napatingin si Elmo kay Kate dahil sa sinabi nito sa kanyang ina. Hindi ka pa rin pala nagbabago? Dad, hindi po ba nagbago na ako? Wika niya kay Gia nagkaagad na nagtago sa likod nito. Wife, huwag mo nang pagalitan ng anak natin. Malaki na siya. Alam na niyang ginagawa niya. Isa ka pa, manahimik ka nga, sigaw nito kay Gian. Kaya napakamot to sa kanyang ulo, nilapitan naman ni Elmo si Kate at hinawakan ng braso nito. Paano ka nakarating dito? Bulong na tanong niya. Sumakay, hindi ko naman pwedeng lakarin to, hindi ba? Ngising wika nito sa kanya. Kate, asik niya rito. Bakit? Ngiting wika ni Kate. Alam mo bang hindi kita nakitang lumabas ng bahay? Totoo ngang binabantayan mo ang lahat ng galaw ko, iling na wika nito. Dahil kailangan. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasa ng anak mo. Anak? Gulat na wika ni Kate sa kanya. Ano problema? Tanong ni Shaira kaya kagad na binitawan ni Elmo ang braso ni Kate. Wala ma'am, gusto ko lang na umuwi na kami. Uuwi? Kararating mo lang nga tapos uuwi ka na kagad. Isa pa may gana kang umuwi pagkatapos mong takasan ng bodyguard mo? Ma'am, may nasikaso lang naman ako. At mas mahalaga pa ba yon sa kumpanya mo, Elmo? Hindi nakasagot si Elmo kay Shaira. Ayaw din niya sabihin ditong pinagkaabalahan niya. Lalo na at nasa tabi lang nila si Kate. Gusto kong pumunta ka sa opisina mo ngayon din. At huwag ka umuwi hanggat hindi ka nangunguna sa amin. Ma'am naman, bakit? May problema ba, Elmo? Umiling si Elmo sa kanya. Si Shaira lang kasi hindi niya kayang suwayin. Tara, wika niya habang nilingon si Kate. Sinabi ko bang isama mo siya sa'yo? Pero ma'am, umalis ka na. Kanina pa namin gusto mo umalis, hindi ba? Galit na wika ni Shaira kay napakamot si Elmo sa kanyang ulo. Nang lingunin niya si Kate ay napakunot ang kanyang noo dahil malawak to napangiti sa kanya. Hindi naman makatakas si Elmo sa mga tauhan ng kanyang ina dahil todo bantay sila sa kanya. Shit, halos magwala si Elmo nang makarating siya sa kanyang office. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng kanyang pamilya dahil pansin niya na mas kinakampihan nila si Kate kaysa sa kanya. Ano nang balita? Galit na wika niya matapos niyang sagutin ang kanyang phone. Sir, halos nalibot na po namin ng buong ospital sa iba't ibang bansa. Pero wala po talaga kaming makita na record ni Ma'am Ashley Kate. Anong wala? Huwag niyo akong pinaglolo ko. Dahil alam ko na may anak na siya. Sa inis na Elmo ay naibato niya ang kanyang phone. Damn you, Kate. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Sigaw ni Elmo. Sumapit ang gabi at hindi pa rin natapos ni Elmo sa tambak na trabaho niya. Hindi rin siya makakauwi dahil nakabantay sa kanyang mga tauhan ng kanyang ina. Sila na rin ang naghahatid sa kanila ng pagkain ng kanyang secretary. Madaling araw na natapos si Elmo sa pag-review sa lahat ng mga papers na nakatambak sa kanyang mesa. Naisipan niya na muna na humiga sa sofa dahil sumakit ng gustong kanyang likod. Naisipan niya na tingnan ang kanyang phone para malaman niya kung nakauwi na ba si Kate sa kanila. Ayaw niya kasi natawagan ng mommy niya dahil alam niya na magagalit lang ito. Damn! Nabitawan ni Elmo kanyang phone na makita si Kate na nakatingin sa CCTV. Muli niya itong pinulot at tinignan kulit kung nakatingin pa rin ba si Kate. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib na makitang na nakatingin pa rin si Kate sa CCTV. Shit! Nalaman na ba niya? Wika niya habang nakikipagtitigan siya kay Kate. Alam ni Elmo na hindi siya nakikita ni Kate dahil lang nakatago lang ng CCTV camera ang tinititigan niya. Bakit gustong-gusto mo ako makita palagi, Elmo? Isinwika nito kay napakunot ang noon niya. Gusto mo na naman ba ako? Natatawang wika nito. Sa tingin mo, gusto rin ba kita? Napakuyom ang kamaon niya dahil sa narinig niya. Akala ko ba pagod ka? Pero bakit nakikinig ka pa rin sa akin? Muling nabitawan ni Elmo ang kanyang phone dahil sa narinig niya na sinabi ni Kate. Paano niya nalaman? Utal na wika niya habang tinago ang kanyang phone. Masunurin ka pala talagang anak, ngiting wika ni Elton habang nakita si Elmo na nakaupo lang sa sofa. Kape ka muna.
Wika niyang muli habang nilagay ang kape sa harap ni Elmo. Ngayon ka lang ba natapos? Tanong niya habang umiling sa Elmo sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi ka natutulog? At bakit nandito ka pa? Taka na tanong niya sa kanyang kapatid. Bro, ayaw ko na umuwi. Natatakot na ako sa kanya. Multo nga yata siya bro. Nanginginig na wika ni Elmo kay Elton kaya lalong napakunot ang noon ni Elton. Tumigil ka nga, para ka namang baliw. Hindi ako nagbibiro bro. Totoong sinasabi ko. Alam mo bang alam niya na nakatingin ako sa kanya sa nakatagong CCTV camera? Alam mo Elmo, kulang ka lang sa tulog o baka dahil puyat ka. Magpahinga ka na nga. Ihahatid na lang kita sa inyo. Wag nun bro. Nakakatakot siya. Multo si Kate bro. Nailing si Elton sa kanya habang may tinawagan to sa kanyang phone. Pinapunta niya ang private doctor nila sa opisina ni Elmo para matingnan ito. Nang makarating ang doktor ay binigyan ng pampakalma sa Elmo. Ang sabi rin nito ay over-fatigue lang daw to. Pinatulog na muna ng doktor sa Elmo bago ito umalis. Marami rin itong binilin na gamot kay Elton. Nang makaalis na sila ay kagad na tinawagan ni Elton ng mga magulang nila. Bakit ba kasi kailangan mong gawin ito sa anak natin, wife? Tanong ni Gian kay Shaira. Paano siya natuto kung lagi natin siyang pagbibigyan at iniintindi Gian? Bata pa lang siya, pinapalaki niyo na ng husto ang ulo niya. Galit na wika nito sa kanya. Mom, hinaan niyo muna ang boses niyo. Saway ni Elton sa kanya. Masama naman siyang tinignan ni Shaira kaya kagad siyang natahimik. Kuya, napalingon sila nang marinig ang malakas na boses ni Ali. Mabilis naman na nilapitan ni Elton ng kapatid niya at tinakpan itong kanyang bibig. Pwede bang huwag kang maingay dahil natutulog si Elmo? Masama siyang tinignan ni Ali at nilapitan si Elmo. Ma'am, Dad, ayos lang ba si Kuya? Ano bang nangyari sa kanya? Tanong ni Ali. Nasiraan na siya ng bait, wika ni Elton kaya masamang tinignan siyang muli ng kanyang ina. Ano ba yung pinagsasabi mo, Elton? Totoo nga yung sinabi ko, ma'am, kasi lagi niya sinasabi ng multong asawa niya. Seryoso na wika ni Elton. Habang sabay na humagalpak ng tawa si Shaira at Ali. Kuya naman, nagpapatawa ka ba? Seryoso ako, sagot ni Elton sa kanya. Kung ganun, dapat na ba nating itali si Elmo? Sabay silang napatingin kay Shaira dahil sa sinabi nito. Ma'am, malakas na sigaw ni Elmo habang tumayo. Oh, akala ko ba tulog ka? Tanong ni Shaira sa kanya habang pawis na pawis ito. Hindi ako baliw, mommy. Bakit kailangan niyo akong itali? Hindi mo talaga ako mahal. Manahimik ka nga, Elmo. Para ka talagang bata. Malakas na sigaw ni Shaira sa kanya habang hinampas siya ng kanyang ina sa kanyang baraso. Ang sabi ni mommy, huwag ka raw munang pumasok. Wika ni Kate sa kanya habang dinalhan niya ito ng pagkain. Hindi sumagot si Elmo sa kanya at tumingin lang ito sa pagkain. Ayaw niya na sanang umuwi pero pinahatid siya ni Shaira sa kanila. Baka may lason to, kunot noon na wika niya, pero hindi niya maiwasan na magtaka dahil imbis na magalit si Kate sa kanyang sinabing malakas pa itong natawa. Alam mo, kung gusto talaga kitang lasunin dapat noon pa, kaya kumain ka na, wika nito sa kanya. Natatakot ka na ba sa akin, Elmo? Ngiting wika ni Kate sa kanya. Kaya napatitik siya dito. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Utal na sagot niya habang pinagpapawisan. Aaminin niya na nakaramdam na siya ng takot kay Kate. Pakiramdam niya ay may kapangyarihan to at hindi ito tao. Kumain ka na, muling wika ni Kate sa kanya at nilagay sa harapan niya ang pagkain. Kamustang paghahanap mo ng record ko? Gulat siyang napatingin kay Kate dahil hindi niya akalain na alam nitong ginagawa niya. Wala kang nakita, hindi ba? Sinabihan na naman kita pero ayaw mo makinig sa akin. Hindi sumagot si Elmo at nakatingin lang ito sa pagkain. Kinuha naman ni Kate ang kutsara at sumubuto ng pagkain. Hindi ako nalason, hindi ba? Kaya kumain ka na. Inis na wika ni Kate sa kanya at iniwan siya. Nang makalabas si Kate sa pinto ay malakas na napasigaw si Elmo dahil sa inis at galit. Gusto niyang gumanti ulit dito pero natatakot siya. Natatakot siya sa kanyang kaligtasan. Hindi din niya akalain nakakampihan ito ng kanyang ina. Shit! Hindi alam ni Elmo kung anong gagawin niya. Takot na rin niyang tignan si Kate sa kanyang phone dahil iniisip niya na baka bigla na lang itong mag-transform na parang monster. Nilayo yung pagkain at kinuha niyang kanyang phone para mag-search. Lalo siyang natakot sa lumabas at muntik na niyang maibato ang phone niya.
Tama, dahil sa probinsya siya lumaki. Baka aswang nga siya. Shit! Mabilis na tumayo si Elmo at tinungo ang pinto, pero laking gulat niya na makita si Kate na nakatayo sa kanyang harapan. Saan ka pupunta? Tanong ni Kate sa kanya habang napalunok siya ng laway. Sa kusina, kukuha lang ako ng tubig. Sagot niya kay Kate habang hindi niya ito tinitingnan. Hindi maiwasan ni Kate na magtaka dahil sa ikinikilos ni Elmo. Ako nang kuko. Wag na, wika niya kagad na sinara ang pinto. Muli siyang bumalik sa kanyang kama at napatingin sa pagkaing hinanda ni Kate sa kanya. Baka karne ng tao itong niluto niya. Agad na tumayo si Elmo at tinapon ng pagkain. Muli niyang kinuha ang phone niya at nag-order siya ng pagkain online, pati na rin ng maraming bawang. Bro, pwede mo ba akong samahan? Wika niya nang sagutin ni Elton ng kabilang linya. Bakit? May problema na naman ba? Taka na tanong ni Elton sa kanya. Habang panay ang paglingon ni Elmo sa paligid ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay may mga mata na nakatingin sa kanya. Gusto ko lang nasamahan mo ko dito. Muling wika niya habang pinagtatawanan siya ni Elton. Inis niya namang binaba ang phone niya dahil pinagtatawanan lang siya ng kanyang kakambal. Shit, Elmo. Bakit ba kasi sa dami ng mga babaeng pinaglaruan mo, naisama mo pang isang aswang? Sinong aswang? Gulat na napatingin sa Elmo sa pinto at nakita si Kate. Ano bang ginawa mo sa hinanda ko sa'yo, Elmo? Bakit ka bumili ng pagkain sa labas? Kunot noon na tanong nito sa kanya. Hindi ko gustong lasa ng pagkain na yon. Pagsisinungaling niya dito. Ano ba naman yan, Manang? Ang baho-baho. Ilagay mo nga yun sa labas, galit na wika ni Kate. Kaya napatingin sa Elmo sa hawak ng katulong. Tama nga ako, aswang nga siya. Akin na yan, Manang. Wika niya habang napakunot ang noon ni Kate sa kanya. Ano bang gagawin mo sa mga bawang? I-display ko lang, sagot niya habang nilagay ang ibang bawang sa kanyang tabi. Kinagabihan na hindi makatulog sa Elmo, takot din siyang lumabas dahil baka nasa labas si Kate. Shit, malakas na mura niya nang makarinig siya ng ingay sa labas. Damn, mababaliw na ako. Nilakasan niya ang loob niya at lumabas. Pero agad siyang napasigaw nang makitang babaeng nakatayo sa labas. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng katulong sa kanya at tinanggal ang puti na nasa mukha nito. Ano ba yung pinagagagawa mo? Bakit naglagay ka ng ganyan? Galing po kasi ako sa kwarto ni Ma'am Ashley, sir. Dinalhan ko po siya ng gatas. Sagot nito kay Elmo kaya napatingin siya sa kwarto ni Kate. Nasa loob lang ba siya? Anong ginagawa niya? Tanong niya dito. Opo, sir. Uminom po siya ng gatas. Sagot ng katulong sa kanya kaya tumango siya dito. Saglit, huwag ka na munang aalis. Wika niya dito. Samahan mo na muna akong kunin ang susi ng kotse ko. Wika niya kaya kaagad sumunod sa kanya ang katulong. Samahan mo akong gisingin ng driver. Muling utos niya dito. Sa front seat umupo si Elmo kaya nagtakang kanilang driver. Hindi kasi ito sanay sa unahan ito umuupo. Saan po tayo, sir? Tanong nito sa kanya. Sa bahay ni Mommy Agatha. Sagot niya rito at pinikit ang kanyang mga mata. Nang makarating sila sa bahay ni Agatha ay kaagad siyang pumasok. Taka na napatingin si Riva sa kanya dahil hindi na ito pumupunta sa kanila. May problema ba? Wala, Tito Daddy, matamlay na sagot ni Elmo sa kanya. Anak, problemado ka pa rin ba sa opisina? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Agatha habang umiling siya. Hindi niya maiwasang yakapin si Agatha habang umiiyak. Ngayon niya lang nailabas ang takot na nararamdaman niya. Isa pa, pakiramdam niya ay nawalan siya ng kakampi. Parang nag-iisa na lang siya dahil pati ang kakambal niyang si Elton ay pinagtatawanan lang siya. Ano bang problema mo, Elmo? Sabihin mo kay Mommy. Muling tanong ni Agatha habang kumuha ng tubig si Riva. Pati ito ay nagtaka sa ikinikilos ni Elmo dahil hindi naman ito ganun noon. Ngayon lang din nila ito nakitang umiiyak ng ganito dahil noon, umiiyak lang ito kapag hindi nila maibigay ang gusto nito. Mommy, natatakot ako sa kanya. Ayoko na umuwi sa bahay na yun. Pakiramdam ko kakainin niya ako. Iyak na wika ni Elmo kaya muntik nang mapahalakhak si Riva. Sinamaan siya ng tingin ni Agatha, kaya pinigilan niya ang matawa. Kakainin? Anak, sino bang kakain sa'yo? Yung aswang, Mom? Elmo, anak, walang aswang. Meron, Mommy. Si Kate, aswang siya. Alam mo bang bigla na lang siyang nawawala at bigla na lang din dumarating? Tapos ayaw niya sa bawang, Mom. Hindi ba ganun naman ang mga aswang? Tumango si Agatha sa kanya kahit naguguluhan to.
Ang totoo ay natatawa siya sa sinasabi ni Elmo sa kanya, pero ayaw niya ipakita rito na hindi siya naniniwala sa kanya. Alam niya ugali ni Elmo, mabilis tong magtampo kapag pakiramdam nito ay walang nakikinig at naniniwala sa kanya. Paano mo naman nalaman na aswang siya? Tanong ni Riva kaya nilingon niya ito. Alam niya lahat ng galaw ko, Tito Daddy. Kahit pa nakatingin ako sa kanya sa phone ko, alam din niya. Ibig sabihin alam din niya na nandito ka? Muling nakaramdam ng takot si Elmo dahil sa sinabi ni Riva. Anak, huwag kang matakot. Nandito naman kami ni Tito Daddy mo. Hindi ka namin iiwan, wika ni Agatha. Kaya unti-unting nawala ang takot na nararamdaman niya. Nakayakap si Elmo kay Agatha habang mahimbing tong natutulog. Napailing naman si Riva na napatingin kay Elmo. Nang makatulog na si Elmo ay tumayo si Agatha para tawagan ang kapatid niya. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng awa kay Elmo. Ramdam niya kasi na takot ito. Hindi sumasagot si Shira sa tawag niya. Kaya naisipan niya na si Ashley ang tawagan. Gusto niyang makausap ito dahil sa mga sinasabi ni Elmo tungkol sa kanya. Mabuti at pumasok ka na, tanong ni Elton habang papalapit ito sa kanya. Alam mo bang muntik na namang magalit si Mommy sa'yo? Pasalamat ka talaga kay Mommy Agatha. Hindi kumibo si Elmo sa kanya at masama lang na tinignan si Elton. Bakit ka ba galit sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Sa tingin mo natutuwa ako nung pinagtatawanan mo ko? Sino ba kasing hindi matatawa sa'yo, Elmo? Anong taon na ngayon? Naniniwala ka pa rin sa mga aswang? Bakit ba ayaw mong maniwala? Galit na wika ni Elmo at kinuha ang kanyang phone. Binalikan niya araw kung kailan siya kausap ni Kate habang nakatingin sa CCTV. Nakita mo na? Ngayon sabihin mo sa akin kung hindi ba aswang ang asawa ko. Napakunit ang noo ni Elton at muli napatitig sa phone niya. Sira, hindi mo ba nakita ang hawak niya? Wika ni Elton sa kanya kaya muli siya nitong tinignan. Tingnan mo, nakahawak siya sa kanyang phone. Malay mo, ganun din ang ginagawa niya sa'yo. Napakunot ang noo ni Elmo habang tinititigang mabuti ang video ni Kate. Oo nga no, napahawak siya sa kanyang ulo nang batukan siya ni Elton. Akala ko ba matalino ka, pero bakit mukhang mas matalino sa iyong asawa mo? Pero bro, bakit ayaw niya sa amoy ng bawang? Ewan ko, minsan may mga tao naman talaga na ganyan. Isa pa, wala nang aswang sa panahon ngayon dahil kung meron man, matagal ka na niyang kinain. Natatawang wika ni Elton sa kanya. Nang makalabas sa Elton ay paulit-ulit na tinignan ni Elmo ang kanyang phone. Ngayon lang din niya naintindihan na kaya pakaramdam niya ay may nagmamasid sa kanya ay posible nang nakatago rin itong camera. Mabilis niyang tinawagan ang driver niya dahil gusto na niyang umuwi. Kailangan niyang makitang lahat ng CCTV camera na nilagay ni Kate sa kanyang silid. Nang makarating si Elmo sa kanyang kwarto ay siya na mismo naghanap ng mga nakatagong camera. At tama nga si Elton sa sinasabi nito sa kanya. Shit! Malakas na sigaw niya nang makita ang mga kamera na nakatago sa iba't ibang sulok sa kanyang kwarto. Kay! Sigaw niya muli at lumabas ng kwarto. Nasaan si Kate? Umalis po sir. Ang sabi niya alis na raw po siya at hindi na babalik. Napakunot ang noo ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Anong sinabi mo? Wala na rin pong mga gamit ni Ma'am Ashley sir. Pinaalis na po siya ni Madam Agatha. Ano? Hindi pwede. Agad na kinuha ni Elmo ang phone niya at tinawagan si Agatha. Hindi ito sumasagot kaya muli niyang tinawagan ang kanyang driver. Hindi pwedeng mawala si Kate dahil may contract pa sila ng kanyang ina. Isa pa, kailangan niya pang malaman kung ano talagang sekreto ng kanyang asawa. Bakit ba kasi ang bobo mo, Elmo? Inis na wika niya sa kanyang sarili. Ma'am, sigaw niya na makapasok siya sa mansyon ni Agatha at Riva. Kuya, bakit? Taka na tanong ni Jay sa kanya. Nasaan si Mommy? Umalis sila ni Dad. Puntahan daw nila si Lola at Lolo. Dahil balak nila na dun na tumira. Ayaw yata ni Mommy na malayo sila sa atin. Saang bansa ba? Sa China. Bakit ba kuya? Bakit mo hinahanap si Mommy? Anong problema? Pinalayas niya ang asawa ko. Dapat lang naman kasi hindi ba umiiyak ka ng dahil sa kanya? Isa pa, takot na takot ka sa asawa mo. Napahawak si Elmo sa kanyang noo dahil sa sinabi ni Jay sa kanya. Mali lang kasi ako. Bakit hindi mo siya hanapin? Tinawagan ko ng mga magulang niya pero wala siya doon. Kung ganun, saan siya pumunta? Gusto mo tulungan kita sa paghahanap sa kanya? Mabuti pa nga. Sagot ni Elmo. Ayaw niya namang sabihin sa ina niyang si Shira ang pagkawala ni Kate. Alam niya kasi na pagagalitan lang siya nito. Nakita niyo na ba? Tanong niya sa kanyang isang tauhan. Pero umiling ito sa kanya.
Dapat yata si Elton ang pinapahanap ko sa kanya dahil doon naman siya magaling. Napangisi si Elmo sa kanyang naisip at agad na tinawagan ang kakambal niya. Ano? Hanapin mo si Kate. Nagpapatawa ka ba? Bakit ako maghahanap sa kanya? Nakalimutan mo bang ikaw ang asawa niya? Wika nito agad na pinutol ang tawag. Shit! Inis na sigaw niya. Bakit kuya? Hindi ko napapasunod si Elton. Madali lang namang mapasunod si Kuya Elton kuya. Giting wika ni Jay sa kanya. Kaya napatingin siya dito habang napakunot ang kanyang noo. Paano? Itong babaeng to. Wika niya habang pinakita sa kanya ang kanyang phone. Napatitig naman siya Elmo sa picture ng isang babae. Teka lang, parang nakikita ko na siya. Naalala mo ba yung sekretary ni Ali? Oo, siya yan. Ngiting wika ni Jay. Talaga? Pero bakit parang nagbago itsura niya dyan? Yan din ang pinagtataka ko dahil masyado siyang misteryosa, katulad ng asawa mo. Pero kakaiba talaga siya kuya. Type mo? Sana, kaso patay ako kay Kuya Elton. Bakit? Type niya ba? Tanong niya kay Elmo. Sexy naman. Sabay silang napahalakat agad na pinuntahan ng babae. Sigurado ka bang ito ang bahay niya? Tanong ni Elmo kay Jay. Oo kuya. Bakit luma ng bahay niya? Hindi ko alam. Basta dito siya umuwi. Nasundan ko na siya ng maraming beses. Napatango si Elmo sa kanya at lumabas ng kotse. Sumunod din si Jay sa kanya habang kinatok ni Elmo ang pinto. Elton? Kunot noon na sambit ng babae habang tinititigan si Elmo. Kamusta? Itingwi ka ni Elmo sa kanya. Bakit mo ako kinakamusta? May sakit ba ako? Maldita na wika ng babae kaya nawalang ngiti ni Elmo sa kanya. Kahit ayos ka lang, pwede ko namang kamustahin. Kindat na wika ni Elmo kaya napatitig ang babae sa kanya. Sino ka? Tanong niya kay Elmo. Sa Elton, hindi mo ba ako nakikilala? Pagsisinungaling niya dito. Napahawak naman ng babae sa ulo niya at napansin ni Elmo na nagsalita yung mag-isa. Hindi yata to yung babaeng sinasabi mo. Bulong niya kay Jay. Siya nga yun kuya. Ayaw niyo bang pumasok? Tanong nito kaya kagad na umiling si Elmo. Hindi pa kasi nawawala ang takot na nararamdaman niya sa asawa niya. Ay nadagdagan pa ito sa lumang bahay na tinitirahan ng babae. May kukunin lang ako. Paalam nito sa kanila kaya kagad na kinuha ni Elmo ang phone niya at nagpicture. Anong ginagawa mo dyan? Galit na tanong ni Elton sa kabilang linya. Matapos ng isang ditong picture niya. May nakita kasi ako magandang babae at type ko, gising wika niya. Shit Elmo, umalis ka na dyan. Bakit naman ako aalis? Kakarating. Namilog ang mga mata ni Elmo na makita niya isang babaeng lumabas ng bahay. Hindi niya nakita ang mukha nito pero pansin niya na para itong matanda dahil sa suot nito. Kuya takbo! Malakas ni sigaw ni Jay kaya kagad siyang tumakbo. Hingal na hingal si Jay at Elmo na makapasok sila sa kanilang kotse. Nakasunod naman ang matanda sa kanila kaya kagad nilang pinatakbo ang kotse. Dam, sino ba yun? Bakit may dalang itak yun? Pawisan na tanong ni Elmo sa pinsan niya. Hindi ko alam. Ngayon ko lang din yun nakita. Sagot ni Jay habang patuloy na tumunog ang phone niya. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalala na tanong ni Elton sa kanya. Sino ba yun? Ang alin? Muntik na kaming patay ng isang matanda doon. Matanda? Oo. Bakit ka ba kasi pumunta doon? Ano bang pumasok sa utak mo? Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip mo dahil sa kagaguhan mo, Elmo. Galit na wika ni Elton kaya napakunot ang noon ni Elmo. Hindi ako gago. Kung hindi ka gago, baliw ka. Napakuyom ang kamao ni Elmo dahil sa narinig niya. Buong buhay niya ay ngayon lang siya tinawag ng ganito ng kakambal niyang sa Elton. Humanda ka sa akin, galit na wika ni Elmo at pinatay ang tawag.